Sen, sa tingin niyo ba malakas itong mga panibagong asuntong inihain niyo sa Ombudsman laban sa Vice Presidente? Maliwanag po, napakalakas po nito. Napakalakas po nito. Grabe, pinakamalakas na kaso sa kasaysayan laban kay VP Sara Duterte, ikinasa ni Trillanes. Ano to? Habang buhay na kulong? Tila ang galit ng langit ay naibuhos na dahil sa kasalanan ng Vice Presidente. Ang tanong, totoo ba ang mga ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Maliban sa plunder at malversation of funds, ito pa ang mga inihain na reklamo laban kay VP Sara. Graft and malversation involving 8 billion pesos worth of allegedly overpriced laptops during her term as Education Secretary. Graft and gross incompetence linked to more than 12 billion pesos in commission on audit disallowances at the Department of Education. Graft in connection with 7 billion pesos in allegedly unliquidated cash advances while she was DepEd Secretary. Graft and gross incompetence over the construction of only 192 classrooms out of a target of more than 6,000, possession of alleged ill-gotten wealth, and failure to declare more than 2 billion pesos in deposits and other assets in her statement of assets, liabilities, and net worth. Isama pa dito ang bribery and corruption for allegedly receiving money from a drug lord during her term as Davao City Mayor. Isama pa dito betrayal of public trust and unfitness to hold public office over 2 public incidents in which she allegedly threatened President Ferdinand Marcos Jr. At grabe, nakakalula ang inihain ng mga kaso kay VP Sara Duterte. Hindi lang ito basta-bastang reklamo dahil may kasamang witness na dating bagman di umano ni Duterte na si Ramil Badriaga. Ayon kay dating Senator Sonny Trillanes at sa grupong The Silent Majority, hindi lang milyon kundi bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dito. Sinasabi nilang may 650 milyong piso na confidential funds ang hindi may paliwanag. Therefore, seryosong kulong ang kakaharapin kung mapapatunayang totoo ang mga affidavit. Pero teka, hindi lang yan ang pasabog. Kasama rin sa reklamo ang 2.7 bilyong piso na confidential funds noong mayor pa siya ng Davao at ang 8 bilyong piso na halaga ng overpriced laptop sa DepEd. Marami ang nagtatanong kung bakit ngayon lang ito lumalabas. Pero sa dami ng ebidensyang isinumite sa ombudsman, tila nakasandal na sa pader ang Vice Presidente mula sa ghost projects hanggang sa hindi deklaradong 2 bilyong piso na salin. Bawat anggulo ay tinitingnan na at dito ang pasabog. Kung mapapatunayan ang plunder at malversation sa bilyong-bilyong piso, ang parusa ay reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Sinasabing may bribery din daw mula sa isang drug lord na nasa Davao pa siya. Therefore, hindi lang ito simpleng isyong administratibo kundi isang malaking kriminal na kaso. Sa bigat ng mga akusasyong ito, magagawa pa kayang makabangon ng mga Duterte? Ang tanong, totoo ba ang mga paratang sa ating Vice Presidente? Have mercy, O God. Sa gitna ng ganitong kaguluhan sa ating bansa, makikita natin na walang sekretong hindi nabubunyag sa ilalim ng langit. Sa Acts 24 verses 15 to 16, pinaalalahanan tayo na magkakaroon ng pagkabuhay na muli para sa mga matuwid at maging sa mga di matuwid. Ang mga matuwid ay bibigyan ng gantimpala at ang hindi matuwid ay paparusahan. Dapat tayong magsikap na laging malinis ang konsensya sa harap ng ating Panginoon Diyos at ng tao. Ang justice o katarungan ng mundo ay maaring magkamali, pero ang hustisya ng ating Panginoon Yesus ay perpekto. Higit sa lahat, ang pag-ibig at awa ng ating Panginoon Yesus ang tanging makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa gitna ng unos. Malapit na ang kanyang muling pagparito, kaya naman, ngayon na ang oras upang lumapit at isuko ang ating buhay sa Kanya bago mahuli ang lahat. Huwag nating kalimutan na sa dulo ng lahat ng investigasyon, ang ating Panginoon Diyos ang tunay na hukom. Kaya naman ito na kaya ang katapusan ng karera ng Vice Presidente dahil ang pinakamalakas na kaso sa kasaysayan laban kay VP Sara, ikinasa na ni Trillanes. At ano
ang mangyayari sa hinaharap, hindi natin alam. Pero ipanalangin natin ang ating Vice Presidente, gayon din ang ating bansa. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Idinadalangin po namin ang aming bansa, ang aming mga pinuno, at ang katarungan na dapat manaig sa aming bayan. Naway lumitaw ang katotohanan at ang iyong kalooban ang masunod. O aming Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ihanda po ang aming mga puso sa muling pagparito ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Isinusuko po namin ang aming buong pagkatao sa iyong pangangalaga. Nananalig po kami sa iyong awa at grasya at hustisya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patubayan niyo po ang aming bansa, ang aming Vice Presidente, at lahat ng mamamayang Pilipino, na naway lumabas ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Salamat po, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabuyubay sa krus para sa aming mga kasalanan, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at iligtas po kami sa inyong pong pangalawang pagparito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, tinadalangin po namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.